Kakamping po, pero now ko lang nalaman, kampi kami kay BBM. Susmedi yan, totoo. Sabi ni Casti, totoo. Ano ka ba? Kinokontra ba ni Mama Lenny si BBM ngayon? Totoo, hindi. Kinokontra ba si Hey Darian, nakapwa niyo kakamping? Kinokontra ba niya si BBM? Hindi. Ang Rappler, binabanata ba si BBM? Totoo, hindi. Hindi. O, diba? Pero kung papipiliin kami between Inday and Marcos, pipiliin ko si Marcos. Sabi, yeah, kadiri. Sobrang kadiri. Kaya I love BBM. Kadiri. How can you love BBM? How can you love BBM? Eh, sinasalang na nga kayo sa gera. I mean, ito yung hindi ko get sa inyo ha, na parang, I support BBM rather than Inday. The Typhoon missiles that are here in the Philippines can kill everybody, everyone in Luzon. Yung Typhoon missiles na nandun sa may Cagayan, sa northern part ng it can kill anyone. Everyone in Luzon. Yung fact na ganyan magdesisyon si BBM, wala siyang pagmamahal sa inyo. Lahat yan, safe na yung mga yaman nila sa ibang bansa. Sana bago makipagdigma ang Pilipinas, papiliin muna tayo saan tayo titira. Maiwan ng Luzon. Maiwan sa Luzon ang matapang, sabi ni Wendy. Ay naku, sa totoo lang, ako talaga naghahanap na ako ng property sa Davao. Kasi sa totoo lang, it's really gonna happen, if hindi mapigilan tong si Bongbong doon sa mga pinaggagawa niya, it's really gonna happen. Nilagay ni BBM ang buhay ninyo sa tiyak na kapahamakan. Ano sabi ng mga Chinese dyan? Well, wala tayong magagawa. Kung yan ang decision nyo, we will act appropriately. So we are just waiting for a trigger now, ha? We are just waiting for the next bad trigger here that will, put all these weapons into action. Don't you understand that? Don't you understand that? Tapos, ipe-prefer nyo si BBM na nilagay na ang buhay ninyo sa tiyak na kapahamakan over Inday Sara? I mean, maybe you do not like Inday Sara, you do not like her guts and things like that. Ito rin naman kasi si Sara parang rin talaga, napakatigas rin talaga eh. Diba? And I can understand that kung hindi nyo feel si Inday. But Inday did not put you in a compromising position. BBM did. BBM did. Pagkatapos, I prefer Marcos over Inday. Are you fucking serious? Pumayag na magtanim ng missile. Di ba ground for impeachment yon si BBM? Sabi ni Tambaluslos, yeah, that's also another ground for impeachment. Very glaring yan. Kasi dapat wala tayong nuclear weapon dito sa Pilipinas eh. So, yun? Can you please explain to me? Isang lang to ha, isang bad policy lang to ha. Isang bad policy lang to. Pumayag si BBM na ilagak ang Typhoon missiles. Nung una, ang sabi niya, hindi, ilalagak lang yan, tatanggalin yan by September 2024. Come September 2024, ang sabi ng AFP natin, ay pinag-iisipan na namin kung paano bibili. And then before Christmas, they said na yes, bibili na kami. See kung paano inalalatag ni BBM para maging Ukraine the second ang Pilipinas. And you still going to choose a president who make decisions like that? You still prefer a Bongbong Marcos? Anong problema nyo kay Inday? Confidential fund? Yung confidential fund na ang problema lang is 73 million? Na kung saan nag-submit na ngayon si Inday ng mga additional documentation? Na kung saan yung finlag nyo na 73 million is the same na finlag ng COA sa UP system, 160 million suspended and disallowed money that is not settled until now. These were incurred in 2022 and you're not batting your lashes. Diba? Tayo na bagong Ukraine, ganda ng New Year. Correct? So hindi nyo ba naiisip yan? And then when you're going to, I mean, ako I really want this message to be sent across, yung mga nandito na, kaya nga ayoko nagbablock masyado ng mga trolls eh, lalo na yung mga I know you're doing your job para mag-troll dito, pero mamamatay tayo. Mamamatay tayo. And that is the reason why I is very passionate in this kind of endeavors.
mamamatay tayo. If it's not going to, get across your mind na mamamatay tayo sa ganitong klaseng direksyon ng pagdedesisyon ni BBM, I do not know how to do, I do not know what else we can do sa mga isipan ninyo. Joey, baka itong mga trolls ay nandito ang farm sa Mindanao, kaya okay lang sa kanila maburaan Luzon. Nag-alarmahan na nga yung mga kapitbahay natin nung nalaman nila na merong nakalagak na Typhoon missiles dyan sa norte. Nag-alarmahan na nga yung mga natin, yung mga kapitbahay natin. Pagkatapos ngayon sasabihin mo, bibili ka pa. Nakakasigurado ka din ba na safe ang Philippines pag sinakop tayo ng China? Sabi ni David Locabre Ventura. Meron bang bansa na sinakop ng China at ito ay ni-rape nila, binalahura nila, pinagpapatay ang tao doon, just like what the Americans did? David Locabre Ventura, please name one country. Sabi ni Chibi, just yung mga mangmang na jologs, mga ka-ID sa global events. O bilis! With 5,000 history of China, meron ba silang sinakop, ni-rape ang mga kababaihan, pinatay ang mga kalalakihan, kinuha ang mga natural resources, nag-impose ng kanilang government system dun sa bansa na yon? So tinatanong mo ko, gaano ako kasigurado na mas safe tayo sa China? The 5,000 history of China guarantees that. The 5,000 years of history of China guarantees that. O diba? Possible na ang pinasasalamatan ng Amerika ang pagkabangag ni BBM para for decision making true. Ayan, BBM the Asian traitor, sabi ni Eric Lasada. And I agree. Ang utak pulburon, mga isip sasakupin, paano yan, napirmahan na? Well, yun nga kaya nga ako sabi ko, if we really want a change, if we really want the men in uniform to join us sa fight natin labang dito sa napaka-corrupt na gobyerno na to, you really have to show up sa January 13, okay? Yung January 13, ang call dyan, it is a peace rally. The peace rally is basically to tell the president to be true to its statement na hindi dapat ituloy ang impeachment. Gamitin ng presidente ang kanyang political influence para hindi matuloy ang impeachment ni Inday Sara. Okay? Bakit importante yan? Because if you're not if the president is not going to do it, magkakaroon talaga ng grabing instability. And there's going to be series of ako, to be honest, I don't think BBM is going to heed the call of INC and other groups na pigilan ng impeachment ni Inday. They are going to proceed with Inday Sara's impeachment. And if that's the case, magkakagulo talaga. Napag-usapan tayo ng Vietnam economically tapos meron pa tayong bangag na presidente. Meron po bang matinong tao na magde-decide na maglagak ng Typhoon missiles dito sa Pilipinas, knowing that in doing so, it makes us a target? And in fact, di ba nga nagkaroon ng na-raffle yung feathers ng Russia dyan? Nung nalaman nila na may Typhoon missiles dito, anong ginawa ng Russia? Nag-set up rin sila ng kanila sa Vietnam. Na-alarma ang China, na-alarma ang mga kapitbahay natin. Ginawa tayong target ni BBM dahil sa kanyang mga desisyong pulpul. Ikaw na ang may alam sa missile, sabi ni Meme. No, Meme, dapat tayo lahat may alam tungkol dyan sa missiles na yan. Dapat lahat tayo may alam. Wag niyong parang i-smart shame yung mga tao. Dami mong alam. Dapat alam mo din. Because it is the life of your family, of your friends, of the people in your communities at stake here. Dapat alam nyo rin to. Isipan mo na lang kung di natin alam, baka pagising mo, iba na ang mundo mo. Correct. 6.32 trillion pasado na yung budget, yeah. Genuine question, why did you vote BBM po? Sinabi niya yung mga gusto namin continuity sa ng panahon ng pamumuno ni PRRD, pagtuloy sa mga build projects.
Basically yun, yung pangako niyang continuity. Kasi, you know, you latch on the policies of PRRD. At si BBM lang naman yung merong ganong platform. So, balingbing ka, sabi ni Memeng. Bakit ako balingbing? Eh, hindi nga ginagawa ni BBM yung gusto ko eh. Kaya nga ako galit sa kanya eh. Paano ako naging balingbing dun? Hindi kami nagbago, ang nagbago si BBM. Diyos ko, ang tanga-tanga naman ito, Memeng. Feeling pa ni Memeng nakaisa siya eh. Paano kami naging balingbing? Eh, ang gusto nga namin continuity. Ang gusto nga namin Duterte kind of leadership. Yun yung pinangako ni BBM. O pagkatapos hindi niya ginawa. O di galit kami sa kanya. Hindi niya ginawa yung pangako niya eh. Memeng, nakakahiya ka. Ang tanga-tanga mo. Kaya nga namin sinusuportahan si Inday Sara kasi yung policy ni Inday Sara hindi ginagawa eh. Nung nilapitan nyo si Inday Sara, nung nilapitan nila BBM si Inday Sara, supportive sila sa advocacy ni Inday Sara. I-zero out ang insurgency at ang recruitment, magkaroon ng mandatory ROTC. O parehas wala na. Hindi na nila sinuportahan si Inday. Kaya kami, yung suporta namin na kay Inday. Kasi yung mga advocacy, yung bit-bit ni Inday, yun yung gusto naming mangyari sa bansa. Ang balingbing ay yung taong pabago-bago ng prinsipyo. Ang example ng balimbing ay si Ace Barbers. Gusto niya pang i-extend ang term ni PRRD dahil napakaganda daw ng ginawa ni PRRD sa war on drugs. Walang ibang presidenteng nakagawa nun. Si PRRD lang. Sabi ni Ace Barbers. Nung hindi na si PRRD ang presidente, ay ipatawag natin dahil sa mga irregularity at mga ano ganyan. Ineme. Eh, ba't sinabi mo ang galing-galing dati pagkatapos ngayon ang dami palang irregularity, ang dami palang hindi magandang ginawa? Eh, ba't dati ang sinasabi mo? Talagang napakahusay ni PRRD sa kanyang programang War on Drugs. Tapos ngayon, bago na ang presidente, marami na siyang nagawang mali. Yun ang klarong-klarong balimbing, walang prinsipyo. Okay? Memeng, wag mo na ulitin yung ganyang argument mo next time, ha? Nagmumukha kang tanga. Kakamping ang balimbing, galit sila kay BBM. Ngayon, siksik na sila. Correct! That's the, actually, mas magandang ang example yan eh. Yung mga kakamping, galit na galit kay BBM. Si Mama Leni, ang thrust ng kanyang pagtakbo bilang presidente, okay? Ang thrust ng kanyang pagtakbo bilang presidente ay para raw mapigilan ang Marcos presidency. Yun yung sabi ni Mama Leni. Nanalo si BBM. Anong sabi ni Mama Leni? I am open in working with the current administration. Eneme. Hulo! Dati sabi mo gusto mong pigilan ng Marcos presidency. Ngayon okay lang sa'yo maging boss siya. Isa pang halimbawa ng balimbing yung ginawa ni Pacquiao. Correct. 'Di ba? Mamamatay tao, kinembot, hindi daw niya matatanggap ang Marcos ever. Ganyan. Tapos tatakbo under the ticket of BBM. Ano 'yun? Ate Joey, ano yung expected count sa rally ng INC? I do not know. I do not really know. Yan yung mga kasing mga bagay na we just have to cross the bridge when we get there. However, ang INC kasi may track record talaga sila na they can really move people. And they are able to show that several times already. Ayun. At ang maganda sa INC, ako nga noong una parang feeling ko, baka mamaya itong INC mag-fold, ganyan. Baka mamaya takot-takutin ni Lisa or things. Kasi ganun ginawa nila sa KOJC eh, 'di ba? Ganun ginawa nila sa KOJC. Sabi ng mga INC friends ko, sabi nila sa akin, alam mo Joey, ang INC pag nagbitaw ng salita yan, hindi niya nababawiin yan. Tapos pag sinabi nila may peace rally talaga. Ganun. Ayun. Na comfort ako dun sa mga friends kong INC. Sabi nila, alam mo, basta nagbitaw na ng salita ang INC, go na talaga yan. Ayun. Kasi natakot ako nung una. Kasi ang unang nasabi kasi sa akin was that, pero hindi ko, kasi pa lang yan parang under wraps pa yung date ng rally ng INC. May nagsabi nung una na parang before the year ends, like maybe 29, 30, 31, something like that, ganun.
Pero nung eventually nagkaroon na sila ng official announcement, tsaka natapos na lahat ng mga activities nila sa church, nagkaroon na ng date and everything. Nung nagkaroon na ng date, doon na ako talaga parang, shit, buti naman. And sabi nga ng mga INC friends ko, basta nagbigay ng salita ang INC, G na yun. Talagang go na yun. Miss Joey, pwede ako makijoin sa group niyo sa January 13? Oo naman, Chibi!